Nailibot ko na si Karil. Papasok na ako sa kwarto ko. Sandali lang iho. Meron tayong mag-uusapan. Hindi ito pwedeng ipagpabukas pa. 3 taong gulang ka na ngayon. Ma'am, ano naman ang problema sa edad ko? Iho, kailangan mo na magpakasal. Ma'am, kasal? Ano ba kayo? Paano ako magpakasal? Samantalang wala akong girlfriend, di ba? Ariel, iyang nasarapan mo ngayon, siyang babaeng papakasalan mo. Ma'am, at talagang pinaplano niyo na ito lahat? Kasabot pa sila? Iho, you don't have a choice. Di unluwes to marry Karil. Naintindihan mo ba ako? Kung hindi ay hindi mo makukuha ang mana mo. Bibigyan kita ng pagkataon para makapag-isip. Anyway Gilbert, ulit ay mag-usap ang pamilya natin at kung kailan nakasal. You may go now. Dahil sa pangyayaring iyon ay halos magwala itong si Ariel. Samantalang umalis na rin sina Gilbert at Karil. Pa, ano ba nangyari dito? Hindi ko maintindihan. Paano ikakasal ako sa lalaking yun? Hindi ko siya gusto. Hindi ko siya mahal. Anak, mabait naman ang batang yun. Saksi ako sa kanyang paglaki. Pa, kahit na. Bahala kayo pero hindi ako papayag. Dahil ba sa malaki ang pag-utang sa kanila? Kaya ganun na lang? Karil, hindi mo alam totoong kwento kung bakit ito nangyari dahil bata ka pa noon. Labis na guluhan itong si Karil. Tila may malalim na dahilan kung bakit nila ito ginagawa. Pagka-uwi nila sa bahay, agad itong umakyat sa kanyang kwarto parang pahinga. Ngunit kahit anong pikit ng kanyang mata, hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. 3:00 na madaling araw, ngunit gising pa rin ito. Pumasok sa isipan ng dalaga na pansamantala munang umalis sa kanilang bahay. Nag-iwan na lamang ito ng sulat at pera para sa pangailangan ng kanyang ama. Hindi niya gustong iwan ang ama, subalit paano naman ang kanyang karapatan, lalo na ang pagpili ng lalaking dadalhin sa altar. Napagtanto ni Karil na nasa sapat na taong gulang na siya para makapagdesisyon. Ayaw niyang sa huli ay magsisi ito dahil hindi niya pinaglaban ang kanilang pagmamahalan ni Jefferson, ang lalaking totoo niyang minahal. Sa oras ding iyon ay nakapaghanda na si Karil, naligpit na ang gamit. Tinawagan niya itong si Jefferson para sa kanyang planong pagtakas. Gusto niyang lumayo muna kasama ng mahal nito, kaya dandahan niyang binuksan ang pinto para makalabas na ito sa kanilang pamamahay. Ngunit may biglang bumukas ng ilaw at labis niya itong ikinagulat. Karil, at saan ka pupunta? Lalayas ka? Yan ba tinuro sa'yo ng lalaki mo? Alis ka na walang paalam sa magulang? Pa, hindi niyo kasi ako naintindihan eh. Ayaw ko magpakasal sa lalaking iyon, lalo na't hindi ko siya kilala. Alam ko namang hindi kayo sang-ayon sa relasyon namin ni Jefferson, pero huwag niyo naman akong ipilit sa iba. Karil, nakaplano na ang lahat, kaya bumalik ka na sa kwarto mo. Pa, pakiusap. Hayaan niyo naman ako mag-isip na maging masaya ako. Ngunit walang imik lamang ang kanyang ama. Pumasok ka na muli sa kwarto mo, Karil. Huwag ka na matigas ang ulo. Wala siyang lakas ng loob para pagpatuloy ang kanyang balak na tumakas. Umiyak na lamang ito habang nakahiga sa kanyang kwarto. Naisipan niyang tawagan ang mahal nito. Jefferson, pasensya ka na. Hindi na matutuloy pa ang binabalak natin. Nahuli ako ni Papa kaya hindi na ako basta-basta makatakas ngayon. Talaga bang ipapakasal ka niya, Karil, sa isang doktor? Oo, Jefferson. Sana huwag kang magalit sa akin. Hindi ko to ginusto eh. Alam ko naman, Karil, ang totoo nga gusto kitang ipaglaban sa papa mo. Pero ayaw ko naman na magkalamat ang relasyon niyo bilang mag-ama. Ang totoo, nahiya ako sa'yo, Karil. Nakapagtapos ka ng pag-aaral, may magandang trabaho, tapos ngayon sa isang katulad ko lamang ikaw pumatol. Maswerte sana ako kung nagkataon yon, pero hindi naman yaman mo ang habol ko eh, kundi talagang mahal kita. Ikaw lang gusto ko makasama hanggang sa pagtanda ko, Karil. Matapos na kanilang tawag ay tuloy na ngang nakatulog ang dalaga. Kinabukasan maagang kinatok ang kwarto ni Karil, bagamat mahapdi pa ang kanyang mata dahil sa ilang oras lamang itong nakatulog. Iha, gumising ka na dyan. May naghintay sa'yo dito sa labas. Sumilip ang dalaga sa labas. Nakita niya ang isang sasakyan at ito ang sasakyan na nakita niya kahapon. Pa? Anong ibig sabihin nito? Bakit may make-up artist dito sa loob? Excuse me, Miss Mendoza. Pinadala pala kami mula sa San Jose family. Kailangan ka namin ayusan dahil maganap na mamayang hapon ang inyong kasal ni Dr. Ariel. Ano? Pa? At talagang pumayag kayo? Pinaproseso niyo yung papel nang hindi ko man lang alam? Anak, kailangan mo nang malaman ito. Alam mo noong ipinanganak ng iyong ina, nahirapan siya dahil sobrang laki mo noon
at kailangan niya CS. Malaki ang gastusin sa panahong iyon pero tumulong pa rin sa atin ang mag-asawang doktor hanggang dumating ang panahon na nagkasakit ang iyong ina. Narin pa rin sila para tumulong sa atin. Pero meron silang isang kondisyon. Kapag dumating ka na sa tamang gulang ay kailangan mo magpakasal sa kanilang anak bilang kabayaran sa pagkakautang natin sa kanila. Nang lumuha itong si Karil dahil sa ginawa ng kasunduan. Wala na nagawa itong si Karil kundi sundin na lamang ang kagustuhan ng mga ito. Nakasuot ng isang magandang kasuotan nitong si Karil habang pababa mula sa loob ng sasakyan. Pagpasok nito sa loob nakita niya ang nakatayong lalaki na magiging asawa nito. Nakasuot din ito ng isang magandang kasuotan na nabagay sa kanya. Inikot ni Karil ang kanyang paningin. Maraming tao pala ang dumalo sa kanilang kasal. Inabot ng lalaki ang kanyang kamay. Tila nang lalamig ang kanyang kamay ni Karil dahil na rin sobrang kaba. Narito na ba ang lahat? Magsimula tayo. Saad ng pari na magkakasal sa kanila. Tinignan ni Karil ang lalaki ngunit wala rin itong kibo sa kanya. Ikaw Ariel, tinatanggap mo ba ang babaeng ito bilang kabiyak ng iyong puso? Karamay sa hirap at ginhawa kasama hanggang pagtanda. Sumagot naman ang lalaki. Yes father, tinatanggap ko po si Karil bilang asawa ko. Karil, tinatanggap mo ba ang lalaking ito bilang kabiyak ng iyong puso? Kasalukuyan nakaharap itong si Karil sa mukha ng lalaki. Karil, tinatanggap mo ba si Ariel na maging kabiyak ng iyong buhay? Bago sumagot noon itong si Karil, biglang may dumating na sasakyan. Pilit itong pumasok sa loob at nilapitan ang babae. Karil, sumakay ka na, bilis! Naaninag ni Karil na si Jefferson pala ang nagmamaneho ng motor. Kaya sa isang iglap ay bigla itong matras at agarang sumakay sa motor. Jefferson, bakit mo ito ginagawa? Karil, kailan pa ba kita pwedeng ipaglaban? Kung huli na ang lahat? Kung wala ka na sa buhay ko? Biglang pinaandar ng Jefferson ang sasakyan at mabilis itong umalis. Samantalang laking gulat naman ng mga taong nasa loob, lalo na itong si Ariel at mga magulang nito. Gilbert, ano itong ginagawa ng anak mo? Pinahiya niya kami sa harapan ng maraming tao? Hindi ito maaari. Hindi kami papayag. Pasensya na kayo. Hindi ko naman po inakala na gagawin ito ng anak ko. Hayaan niyo po gagawin ko ang lahat para bumalik dito ang anak ko. Ariel, ipahanap mo si Karil. Gawin mo ang lahat para makita mo siya. Gilbert, alam mo nang gagawin namin kapag hindi bumalik si Karil. Kukunin ko mula sa iyo ang pagmay-ari ninyo. Pero ma'am, huwag niyo nang gawin to sa akin yo. Alam mo Gilbert, marami na kami nagawa sa inyo. Ito lang gusto namin pero hindi niyo pa magawa. Dahil nga sa hindi natuloy ang kasal ay nagsiuwian na ang mga taong naroroon. Umalis na rin tong si Gilbert pauwi ng bahay. Sinubukan niyang tawagan ang anak ngunit hindi ito sinasagot ang tawag. Hindi ba naman ni Gilbert kung magagalit ba ito o maawa sa sitwasyon ng kanyang anak. Jefferson, saan tayo pupunta? Saan tayo titira ngayon? Hindi naman pwedeng bumalik ako sa bahay, baka nandun ang mga tauhan nila. Ako nang bahala Karil. Pansamantala mo na tayong tumira sa apartment ko. Pero dadaan mo tayo sa tindahan para naman makabili ka ng isusuot mong damit. Ano kaya ang kantungan sa pagtakas ni Karil sa kanyang kasal? Pakalusot kaya ito o mas lalo pang lumala ang kanilang sitwasyon? Kaya mga kaibigan, huwag niyo pong kaligtaan ang susunod na kabanata sa buhay ni Karil sa ating part 3. Maraming salamat po. Abangan po natin ang ating part 3.